Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay The Gamer Pajardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa makatuwid, ang patriarch ng Yongshengsi area, pagkatapos malaman na si Fu Tian ay binisita siya, sadyang hindi siya pinansin. Nang mawalan siya ng pasensya, bigla siyang binigyan ng pag-asa, ngunit ang pag-asang ito ay ang pag-asa na ganap na sumisira sa dignidad ni Fu Tian. Ito ay isang magandang laro upang gawing aktibo ang passive. Sa oras na ito, si Fu Tian ay ganap na na-pressure ni Ao Yong, ang kasambahay. Siya ay mas sabik na makipagtulungan sa Yongshengsi area, at ganap na pumasok sa isang passive na sitwasyon. Ang tunay na Diyos sa tuktok ng bughaw na bundok ay ang pinakamalakas sa 3 Diyos. Naniniwala akong alam na alam ito ni Manager Ao, tama ba? Tulungan ang langit. Tumanggaw si Ao Yong, na isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng Xuanyuan ay nilikha ng tuktok ng asol na bundok. Ngayon, kitang-kita na ang tuktok ng asol na bundok ay sumusuporta sa isa pang malaking pamilya sa ilalim ng sarili nitong impluwensya. Sa madaling salita, ang tuktok ng mundo ay ang digmaan sa pagitan mo at nila. Ngunit ang mundo, ikaw at ako ay alam ng lahat, na ang tuktok ng asol na bundok ay ang pinakamalamang na manalo. Alam nating lahat kung paano tumayo sa linya, sabi ni Fu Tian, kung ang lugar ng dagat ng immortalidad ay hindi nagbibigay ng pag-asa sa mundo, naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, karamihan, ng mga puwersa sa mundo ay darating sa tuktok ng asol na mga bundok, at pagkatapos ay ang dagat na lugar ng kawalang kamatayan ay kukubkuban. Panipi, so ano? Talaga bang matatakot tayo sa walang hanggang dagat sa tuktok ng bughaw na bundok? Huwag kalimutan, may tunay na Diyos sa ating walang hanggang dagat. Nakangiting sabi ni Ao Yong. Ang tunay na Diyos ay talagang hindi magagapi sa mundo ng lahat ng direksyon, ngunit gaano man kalakas ang tunay na Diyos, sa harap ng isa pang tunay na Diyos na nangunguna sa pagkubkob sa mundo ng lahat ng direksyon, may pagkakataon siyang manalo. Mahinang sabi ni Fu Tian. Natural na alam ni Ao Yong ang katotohanang ito. Hindi kawan ng malakas ang mahina. Hanggat nangingibabaw sa mundo ang tuktok ng bughaw na bundok, hindi niya bibitawan ang walang hanggang dagat. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit handang magsalita si Ao Yong. Nang makitang hindi sumagot si Ao Yong, sinabi ni Fu Tian, bagamat walang tunay na Diyos ang pamilyang Fu, nasa atin pa rin ang magiging bida ng Fuyao. Kung ang walang kamatayang pamilya ay maaaring makiisa sa atin, ang 3 pamilya ay magkakasamang tatayo sa hinaharap. Sa oras na iyon, magiging magkasosyo tayo, at maaari nating ipagpatuloy ang status quo o ibukod ang iba. Ang ibig sabihin ng eksklusibong kalikasan ay hindi kasama ang tuktok ng asol na bundok. Ngunit narinig ko na si Fuyao ay tila ayaw na isang tunay na Diyos, at hindi mo siya makokontrol. Nakangiting sabi ni Ao Yong. Hindi sumang-ayon si Fu Tian, si Fuyao ay miyembro ng Fu Clan. Kahit na ayaw niyang sumunod sa utos, miyembro din siya ng Fu Clan. Pangalawa, kung talagang mahirap siyang disiplinahin, kaya kung likhain muli ang isang Fuyao. So, ang kondisyon mo ay ang Fu Clan ang magiging subordinate ng ating walang hanggang si area, tama ba?
Sabi ni Aoyong sa pagkakataong ito. Sa katunayan, bago siya pumunta rito, napag-isipan na niya ang lahat at alam niya ang kasalukuyang sitwasyon ng tatlong pamilya at kung ano ang susunod na pupuntahan. Ang pakikipagtulungan sa pamilyang Fu ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, dapat niyang gawing masunurin ang pamilya Fu sa immortal na pamilya. Nagngangalit si Fu Tian. Siyempre, hindi ito ang gusto niyang makita. Gusto lang niyang makipagkalakal sa parehong presyo. Tutulungan at susuportahan siya ng pamilyang Yongsheng. Kapag lumaki na ang lakas ni Fu, matutulungan nilang muli ang pamilya Yongsheng. Sa karamihan, sila ang master at ang katulong, at ang asol na bundok ay nasa likod. Ngunit ang kondisyon ni Aoyong ay hayaan si Fu Xi na maging kanilang sangla at subordinate, na dalawang konsepto ng kompletong unyon at pang-aalipan. Manager Ao, kung ayaw mo talagang makipagtulungan sa amin, pumunta tayo sa tuktok ng bughaw na bundok. Tulungan ang langit na bumangon at gumawa ng kilos na umalis. Ang magkabilang panig ay may sariling kalkulasyon. Maaaring isuko ni Fu Tian ang mukha at walang hanggang mga usapang pangkapayapaan, kahit na walang dignidad, ngunit hindi niya maaaring hayaang walang interes ang pamilya Fu. Kung hindi, ano ang kahalagahan ng kanyang ginagawa? Bilang pinuno ng isang angkan, paano ka magiging mapusok? Dahil ayaw mong maging walang hanggang subordinate natin, gawin natin ito sa ibang paraan. Panipi, pag-usapan natin ang pagtutulungan. Bilang pagtutulungan, gusto kong malaman kung ano ang pakinabang ng makukuha ng mga immortal. Depende sa pangangailangan mo. Basta hindi lang masyado, may maitutulong ako. Nakangiting sabi ni Aoyong, bueno, maaari akong bumalik sa patriarka at hilingin sa kanya na personal mong gawin ang mga detalye. Gayunpaman, ang patriarka ay abala. Kung isusumbong ko ito sa nakatataas at hindi ito maaaring napag-usapan, hindi kayang bayaran ni Aoyong, sa madaling salita, para matulungan ang patriarch, kailangan mong ipakita ang iyong sinseridad at hayaan akong maniwala sa iyo. Fu Tian Yileng, anong ibig mong sabihin kay Aoyong? Sa pag-iisip nito, mabilis siyang naglabas ng ilang dekalidad na materyales mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Manager Aoyong, sapat na ba ang katapatan na ito? Nakangiting sabi ni Aoyong, kung gusto mong sabihin na ang pagsuporta sa pinuno ng angkan ay ang pinuno ng isang malaking pamilya, ikaw ay talagang isang matalinong tao. Maiintindihan mo ito kaagad. Gayunpaman, sa mukha nito, ang pagsuporta sa ang pinuno ng angkan ay sapat na taos-puso. Ano ang nasa puso mo? Kasabay nito, dahan-daang itinaas ni Aoyong ang kanyang mga paa at inikat ang mga ito patungo kay Fu Tian, nang hihinayang ngumiti, medyo marumi ang sapatos ko. Biglang nagmukhang mabangis si Fu Tian, ngunit saglit na nag-aalangan, o squats down, ay magtataas na ng kanyang kamay, ngumiti si Aoyong, hindi naintindihan ng pinuno ng Fu Clan, ayaw kong maglinis ka, ngunit gusto kong damayla ka ng malinis. Nang marinig ito, bahagyang nanginginig ang buong katawan ni Fu. Siya ang pinuno ng isang Fu Clan. Hiniling niya sa kanya na dilaan ang sapatos ng isang supervisor. Ito ay kakalat. Ano ang dignidad? Kung hindi ka sincere, please help yourself. Ngumisi si Aoyong, tumayo para maglakad patungo sa pinto. Sandali lang. Naging berde ang mukha ni Fu Tian, at ang kanyang galit ay tumama sa kanyang puso. Napatingin siya kay Aoyong, mabilis na naglakad, pumikit, at dinilaan ng husto ang vamp ni Aoyong. Ha. Humagalpak ng tawa si Aoyong at umalis na may kasamang tawanan. Hinampas ni Fu Tian ang lupa gamit ang isang mabangis na kamao. Puno ng galit ang kanyang puso, ngunit maaari lamang niyang ipadala ito ng pribado. Pag-alis sa inn, si Aoyong ay nasa mabuting kalagayan. Siyempre, hindi niya inaasahan ang pakikipagtulungan para tuluyang bumigay ang pamilya Fu. Ito pa lang ang unang hakbang para ma-encroach nila ang pamilya Fu. Isang araw, ang pamilyang Fu ay hindi magkakaroon ng dignidad sa harap ng walang kamatayang pamilya. Maging kanilang alipin. Bumalik sa patriarka at ayusin ang ating ikalawang hakbang. Tumawa si Aoyong Leng at mabilis na naglakad patungo sa bulwagan ng walang kamatayang patriarch. Sa oras na ito, sa sirang templo, langit at lupa, malawak na yang Fu, upang sakupin ang puting tigre, si Shayon na parang dugo. Ang buong katawan ni Shen Zuzi ay puno ng gininto ang liwanag, at ang buong templo ay iluminado ng gintong liwanag ng Aaron.
Ang malakas na hininga ay nagpaparamdam sa Shenzuzi na sobrang puno. Malinaw, hindi ito transcendence, ngunit isang pagsipsip ng enerhiya. Oo, kailangan niya ng enerhiya ni Aaron para madagdagan ang kanyang ghost power. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi ng supplement, naabot na ng ghost ng Shenzuzi ang pinakasapat na kritikal na punto. Napabuntong hininga si Shenzuzi nang may kasiyahan at tumingin kay Aaron, "Master, tama na." Pinagpapawisan si Aaron, at lalong pumuti ang mukha. Siya ay nauubos sa kanyang tuloy-tuloy na trabaho. Gayunpaman, hindi alam ng walang muwang na Aaron ang abacus ni Shenzuzi, at napakaseryoso sa paglampasan sa mga patay. Sa oras na ito, iniligpit niya ang kanyang wuxiang shenggong, at bumagsak ang kanyang buong katawan. "Master, okay ka lang." Nakita ni Shenzuzi na pagod si Aaron kaya nakaramdam siya ng kaunting guilty sa kanyang puso. Lumapit siya at nagtanong. Umiling si Aaron, "Okay lang ako. Nasaan ang hari ng mga hayop?" Tumanggo si Shenzuzi, tumayo, gumawa ng kakaibang kilos, at bumigkas ng spell sa kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Aaron ang pagyanig ng bundok at nagsimulang gumuho ang templo. Saglit na lumilipad ang alikabok. Matagal nang nakahanap si Chen Shuang at Lin ng kakaiba sa labas ng templo. Sa oras na ito, nagmamadali din silang tumayo. Pagkatapos ng alikabok, wala na ang templo. Sa harap ng Aaron, may malaking libingan. Sa itaas ng libingan, may isang mahabang pulang espada. Tibak sa lupa 7 puntos. 3,000. Nang makita ang Aaron na nakatayo doon, ang nag-aalalang mga mata ni Chen Shuang ay napalitan ng saya, at mabilis na naglakad patungo sa Aaron. Ang templo ay gumuho, at ang lahat ng ipinagbabawal na incantation ay nawala. Hindi nagtagal ay dumating si Chen Shuang sa Aaron. Sa ibaba ng Genial Sword ay ang katawan ng hari ng mga hayop. Ngunit kapag nabunot ang Genial Sword, ang masamang espiritong naipon sa katawan ng hari ng mga hayop ay agad natatagas at dumiretso sa bibig ng Tibak. Sa oras na ito, muling lumitaw si Shenzuzi. "Tingnan ang Diyos walang laman anak," Chin hamog na nagyelo biglang isang kinakabahan, 3,000 sa kanyang iling ang kanyang ulo, signal wala. Patuloy na nagtanong si Aaron, "Ano ang mangyayari?" "Hindi ko alam kung anong mangyayari. Baka, mamatay ka, baka, maging okay ka." Totoo ba na ang anak ni Shensho ay isang Diyos? Hindi rin ito maiiwasan para sa Shenzuzi. Ang hinalinhan ng hari ng mga hayop ay pumatay ng napakaraming tao at napakasama, kaya kailangan nito ang espada ng Geniao upang sugpuin ito. Gayunpaman, kapag umalis na ang Geniao Sword, ang malakas na masamang espiritu nito ay sasabog kaagad. Hindi alam ni Shenzuzi kung gaano kalakas ang kapangyarihang iyon, bagamat naniniwala siyang magiging okay ang Aaron. 3,000, ayoko. Si Chen Shuang ay gumawa ng tunog sa oras na ito. Siya ay determinado na tumingin sa Aaron, "Kung gusto mong kumuha ng gintong katawan upang iligtas ang kanyang sarili, Aaron ay kailangang harapin ang ganoong panganib, mas gugustuhin niyang hindi." "Paano kung ako yon?" Tumayo si Xiaobai at sinabi. "Ang gininto ang katawan ng hari ng mga hayop ay kanya. Hindi naman siya maaapektuhan, di ba?" Shenzuzi shook his head. "Genial Sword is the most masculine thing in the world. Don't say you are a beast, even a woman can't pull it up. If you can pull him up, it must be a man." Pero, magsasalita na sana si Xiaobai. Sa oras na ito, mahina at matatag na sinabi ni Aaron, "Huwag mong sabihin. Hihilahin ko ang espadang ito." Ang mga salitang ito, biglang nagulat si Chin Frost, hinayla ang braso ni Aaron, desperadong umiling, "Aaron, hindi, hindi." Hindi nagsalita si Aaron, marahang inalis ang kamay ni Chen Shuang, at naglakad dahan-dahan sa ilalim ng Genial Sword. Huminga ng malalim, hinawakan ni Aaron ang Genial Sword. Biglang nagbago ang kulay ng hangin at ulap, kumikidlat at kumulog, biglang bumaba ang temperatura sa pinakamababa, umihip ang malamig na hangin, diretso sa utak ng buto, at pagkatapos ay nabalot ng kadiliman ang lupa. Ang Aaron ay mabangis na hinayla pataas ang Genial Sword. Sa oras na ito, sa puwang sa ibaba, ang pilak na ilaw ay tumagas ng husto. Naramdaman lang ni Aaron ang isang napakalakas na puwersa na humahanggo sa kanyang katawan. Sa ilalim ng pilak na ilaw, ang mukha ni Aaron ay baluktot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po.